Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay the divider of time. Makikita po natin to sa Galatians 4 verse 4 to 5. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Sa Tagalog naman po, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at pinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. So, proceed po tayo sa aking natutunan sa first teaching po. Yung first teaching po is Old Covenant Law and New Covenant Grace. So, yung Bible po, meron po siya, nahati po siya sa dalawa, which is yung Old Testament and yung New Testament. Makikita po natin sa Old Testament yung mga covenant law na ipinangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. At sa New Covenant Grace naman po, doon natin makikita na ginawa lahat ng Panginoong Jesucristo ang mga pangako niya sa lumang tipan. Sa second teaching naman po, yung Old Creation and New Creation. So, tayo po ay, nung dati, hindi pa natin nakakilala ng lubos ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay isang makasalanang tao na sarili lamang natin ang sinusunod at hindi ang ating Panginoon. Ayun po yung natatawag natin Old Creation na sarili natin. At yung bagong creation naman po is yung face na nakilala natin ng Panginoong Jesucristo at tinanggap natin siya sa ating buhay. At simula nung tinanggap natin siya, nagkaroon tayo ng new creation bilang kanyang mga anak. Third teaching naman po, old self and new self. Gaya po kanina, tayo po ay dating makasalanang tao, pero gaya ng sinabi ko, simula nang tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, gumawa siya ng bagong tayo bilang isang kanyang anak, nilinis ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging ganap na anak ng ating Panginoong Jesucristo. Proceed po tayo sa application. First application po yung level up or commitment to Jesus. So, kung dati hindi natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, nung nakilala natin siya, nagkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mas pagyabungin pa natin kung anong relasyon ang meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo at huwag nang hayaan pang malihis ng landas. Sa second application naman po, live our new creation identity in Christ. So, tayo ay bagong likha ng ating Panginoon Jesucristo simula nang siya'y tanggapin natin sa ating buhay. So, ipakilala natin sa ibang tao or sa mga kakilala natin na tayo ay binago ng Panginoong Jesucristo at ito ay panibago nating buhay na hindi na tayo yung dating tayo na sarili lamang natin ang ating sinusunod at hindi ang kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Sa third application naman po tayo, let go our past life and bad behavior. So, yung dating tayo na masama ang ugali, maldita, mataray, or alam natin na may mga nagagawa tayong masama. I-let go na natin yung past na yun dahil nakilala na natin ang Panginoong Jesucristo, bagong anak niya na tayo, bagong likha, at tinanggap natin siya sa ating buhay. Gawin nating mas makabuluhan ang ating buhay, maging isang mabuting tao at mabuting anak ng ating Panginoon Jesucristo at isang maging
mabuting Kristiyano. Sa discussion po, are we being transformed into our new identity in Christ? Is it obvious? So, for me po, obvious po na nabago ako ng Panginoong Kristo dahil ang dating ako ay isang mababang ang timpe. Pero ngayon po, nagkaroon po ako ng mas mahabang pagtitimpe na hindi nakagaya dati na mabilis magalit sa maliliit na bagay. Nabago ako ng Panginoon sa Kristo dahil masasabi kong kahit maliit man na bagay, mas napapahaba ko ang pasensyang mayroon ako. And masasabi kong new identity ko to dahil sa tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo, binago niya muli ang aking buhay at malayo sa dating ako. Ayun lamang po at maraming salamat.